Okay na. Sobrang naaliw ako dito. Oo, ito na lock. Ang take 2 tayo. Ano pa lang di ba ang kaso ng halimbawa yung baba nagloko nagloko tapos kasal sila, di ba ang kaso nun sir is ano? Adultery? Bigamy ba tama? Bigamy pag kinasal sila nung pangalawa. Tapos adultery is binahay niya. Pero may nilabas yung Supreme Court ngayon na pwede nang makasuhan ng vowsy yung lalaki. Kahit hindi kasal. Ay, pag bigamy, kailangan kasal sa first wife. Yun. Oo. Kasal sa first wife, tapos nagpakasal ulit. Kasi yung act of second marriage yung kailangan para ma-convict ng bigamy. Sa adultery, sa babae yun, hindi. Sa concubinage adultery, basta isa sa mga yun, kunyari may asawa to si lalaki, tapos binahay niya yung pangalawa, or kaya in a scandalous manner, nagkaan sila. So, tapos, pwede rin mas mahirap pag violence against women and children. Yun, mabigat yung pasang dun. Kasi yung ganun pag nabawsi. Pero kung lang ata naman sir yun yung sustento ata pag hindi nagsusustento yung lalaki mga ganun. Ayun naman kasi yung bigamy is criminal offense eh. Pag hindi nagsusustento, civil naman or for support. Magpa-file ka ng case for support sa asawa at sa bata. Oh my God! Bakit kuya? Meron kang kilala na Hindi kasi gusto ko talaga matuturan kahit konti. Alam mo na sa panahon ngayon, pag di mo alam yung mga kaso-kaso na ganyan, parang inosente, wala ka talagang alam mga ganon. Pero sa mga article na ganyan, sir, malalalim din kasi pag pinaliwanag din, sir, ano? Di ba may article yan? Oo, sa revised penal code. Hindi ko lang matandaan yung article mismo. 315 is ata. Because ang bigamy. Basta criminal case, revised penal code or special law. Natatanong ko kasi tapos para may kunting knowledge sa mga kaso-kaso mo eh. Oo. Mahirap pa naman kasi pag pinatuan ka ng vowsy. Ka agad nun sa dehado ka agad lalaki. Ay. Akala ko lang kasi pag doon sa pagdikasal sir. Ayun. Kasi hindi ka pwede ng bigamy pag hindi ka kasal kasi pwede kang magpakasal talaga. Walang legal impediment. Tapos hindi ka rin pwede sa adultery. Kasi Alas man buha nga mo, ha? isa sa mga elements din doon, kasal ka dapat. Pero pag sa ganyan mga kaso ngayon, mga ilang years din ang kulong nun? Depende rin yan sa mga sa mga penalties na nakaprescribe sa law natin. Ayun. Tapos siyempre nandiyan din yung mga tinatawag nating mga aggravating or mitigating circumstance. So, ayun, pwedeng tumaas o bumaba yung mga penalty, yung kulong. Yung kwan naman sir, yung halimbawa yung mga kasong halimbawa mga paninirang puri, mga ganun. Anong tawag doon na kaso yun? Depende sa sa means na ginamit ng paninirang puri. Ichinichismis ka sa kabila.
Tapos, pag kinumprontan mo yung chismis, yung nag-chismis, ano may hahatol doon yun, sir? Pag chismis, oral defamation. Kasi through word of mouth eh. Bibig. Pag publication naman, libel. Hindi yan papasok sa cyber libel, sir. Ano Okay, mga ganun. ayun, pag cyber libel, yan, kunwari, ang pinakasikat dyan yung mga Facebook post. Yan. Diba? Parang napapublish ka ng paninirang puri sa kampo mo. So, pag ginagamit mo computer or social media, cyber libel yun. Oo. Pero kunwari, newspaper or Newspaper yung chismis mga ganyan. oo, yung parang mga tabloid, diba? Minsan ganyan. Oo. Ayan, libel lang yan. Ay. Eh, kunwari, sinigaw sa barangay nyo. Oh, yan. Ganyan. Kunyari lang Oo. ano, Oh. Yung tipong pinaratangan ka tapos wala silang ebidensya tapos yung pinaratangan mo nakulong. Ano din yun, sir? Halimbawa, nakulong yun, pinaratangan na walang ebidensya. Ano mangyayari nun? So, kunwari, na nakulong ka, diba? Oo. Parang panandalian. Hindi ka pa naman technically convicted pag nakulong ka ng sinuli ka lang ng mga pulis. Oo. Pag ginatulan ka na ng korte, doon ka talaga yung maukulong na matagal. Pero kahit sabihin mo na hinatulan ka, pag sinabihan ka lang, ito yung suspect, Kasi, pero walang ebidensya. Kunyari, wala namang ebidensya laban sa'yo. Oo. Eh, para makulong ka, kailangan proof beyond reasonable doubt. So, kailangan sa mga mata ng korte, ikaw talaga gumawa, doon ka makukulong. Pero kung walang ebidensya, ma-acquit ka na. Kahit konti nga lang na reasonable doubt. Oo, tapos... Ma-acquit. Ma-acquit ka. Ano mo na? Sabihin mo gusto mo kumuha ng abogado. Dapat